Duterte. Kasi sabi niya, ibubuin na natin kasi sabi niya kanina, bobo daw po ang palasyo. Na yung kanya daw pagpunta mga ka-GP Natics doon sa ibang bansa ay personal daw po. Hindi daw naiintindihan yon ng ating administrasyon kasi bobo daw. Alam mo kasi, hindi kasi nila naiintindihan, sorry Hindi ko alam kung sinasadya nila na ayaw intindihin o talagang bobo lang talaga yung nasa administrasyon. I'd like to lean doon sa latter kasi sa lahat ng mga desisyon nila lately. May galit ba ako sa iyo, Patrick? Grabe ka naman, Patrick Lopez. Wala naman akong galit sa inyo, ha? Love ko kayo lahat. Hi, Isa. Good morning. Still on VP Sara po. May sagot po siya sa statement ng Palasyo on her overseas trips. Hindi niya raw po alam kung hindi niyo lang naiintindihan or, and I quote, bobo lang talaga yung administrasyon. She also confirmed that her trips are indeed personal but that she never used any government money. And speaking of, yun po. Okay po, nakita po natin kung paano po sumagot ang Vice Presidente. Napaka-emosyonal. Aha. Sabi nga po natin, may kasabihan po na when emotions are high, intelligence is low. Never speak out of anger. Aha. Dahil maliwanag po sa ulat na personal trip ang ginawa po niya. At hindi natin kino-question. Ang sabi po natin noong nakaraan ay it's her choice. Kung dyan po siya abala sa kanyang private or personal trips with her family. Pero hindi po niya kasi ibinunyag nagagawa siya di umano ng official functions. Magiging magkaiba po yun kung ang sinabi niya po, kahit po sa inyo, Aha. sa media, na personal trip, pero meron po pala siyang gagawing official functions. Kasi magkakaroon po dito ng ethical and accountability concerns. Since siya po ay medyo emosyonal, kahapon yata po yun, nabanggit niya nga po na hindi lang ito personal trip. So, ang tanong natin, Sabi ni Elvira, di ka nag-iisa, Patrick Lopez, di rin nakikita ng comment ko ni host. Grabe na. Ang dami nyo po kasi, mga kababayan, ilan po kayo ditong nanonood? Kanina, 4,000. Diba? Kung hindi po, minsan pa itong si Whitey, loko-loko to. Pag capital letters yung mga comment nyo, hindi talaga yan makikita. Inahide po niya yan ng kusa. Magkaiba po yung nakikita nyo sa screen nyo sa nakikita ko sa screen ko. Eh, wala po magtatampo. kung hindi to personal trip, sana ay naging tapat siya Tama. sa pagsasabi kung ano ba ang dahilan ng kanyang pagpunta sa Australia. At hindi naman ito tutulan ng administrasyon. At ginamit niya ang OVP Facebook. Ito ay parte ng gobyerno, pero pang-personal trip. So, magkakaroon po talaga ng confusion, Tama. conflict of interest. Tama. Dapat hindi niya ginagamit yung official Facebook page ng OBP. Diba? When you use or utilize that page of the OBP, therefore, mga kababayan, yan ay magiging iba na ang kahulugan. Diba? Ang punta mo doon, ang nakalagay doon, kayo ay magkakaroon ng rally. Natural mga kababayan, yun ba ay official function? 'Di ba? Hiwalay yun, dapat di hiwalay mo rin. Gumawa kayo ng sariling page. Nak ng baka. At ngayon, na inamin niya, sinabi niya na siya yung nagtatrabaho bilang vice presidente, lumabas siya ng bansa, kailangan na po siyang mag-ulat sa bayan. Tama. Ano ang ginawa niya sa Australia? Ano ang naging resulta ng kanyang official function sa pagganap sa kanyang official functions sa Australia? At kailangan din niya pong iulat sa taong bayan kung sino yung mga kasama niya at kung lahat ba ng kasama niya ay pinondohan lamang niya. Hoy, kapag pinondohan niya, talaga maraming pera. Diba? Grabe talaga yun. May balita pa nga ako mga kababayan eh. Mamaya makikita niyo yung balita ko ha. Lahat daw sila ata tumatanggap ng payola. Kasi po naging official functions ang sabi niya.
Oo. talagang kailangan niya na pong magulat. Oo. Kung private or personal trip po yan, hindi naman Hindi po talaga natin kailangan. kailangan niyang iulat kung anong Tama. ginawa niya. So, dapat may result po Oo. na maganda sa bansa. Yung kay Sige nga, hanapan nga natin ng official function daw. Kasi sabi niya, hindi daw yun, hindi raw porket siya po ay pumupunta sa ibang bansa, ay puro lakwatsa lang. Siya daw ay gumaganap din daw sa kanyang tungkulin. Nagtatrabaho din daw siya. Sige, hanapan natin kung ano yung accomplishment niya. Ano yung trabaho niya, ano yung ginawa niya. Kung siya ay nasa ibang bansa, mga kababayan, ano yun? Nasa ibang bansa, sa bagay, sabi nung iba, pwede naman yung GP ah. O nasa ibang bansa ka, tapos mag-uutos ka sa Pilipinas kung sino yung mga tao mo. Hindi, pero ang tanong kasi, nandun ka sa ibang bansa. Ano yung function mo mismo? Special function mo doon sa bansa na pinuntahan mo. What are those accomplishments that you had, mga kababayan, nung ikaw po ay nandoon? Diba? Pag iba yung sinagot dyan, alam na. At pag di sumagot, alam na rin. Walang maisagot kasi walang ginawa. kanyang paglakbay o kanyang mga paglalakbay sa iba't ibang bansa. Kaya muli, bayan o sarili? Tanong yan ni General Luna. Follow-up na lang din po. She also said that she's the front-runner for the 2028 presidential race. So the admin pushed for her impeachment to eliminate the front-runner and that it's the intent of the president to stay in power. Siguro yan po ang nais niya maging naratibo, ipakita sa taong bayan, pero nawawala po yung issue patungkol sa kanyang accountability tungkol sa confidential funds at iba't iba pang mga complaints na napapaloob sa articles of impeachment. Siguro po, nais din po natin malaman ang katotohanan at wag lapang pong magtago sa naratibo na siya yung frontrunner para sa 2028 presidential election. At sabi nga natin, kapag ikaw ay taong gobyerno at public servant ka, obligasyon mo na ipakita lahat at sagutin ang mga issue na kakapalooban mo o nasa kakasangkutan mo. So, ina-expect po natin yan kay VP Sara dahil talagang mukhang diversionary tactic po ito. Thank you po. Thank you, Ivy. Follow-up question, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas. Yusek, doon sa travel pa rin ni VP Sara. Ay, hold on guys, sorry. Patingin ko lang yung mga sa muna ha, yung mga nag-share ng blessing. Kaya BMB Himawari, salamat. Kaya Rems, thank you so much din sa pag-share ng blessing. Maraming salamat po. Di ko man kayo mabati kanina, pasensya na wala akong sound. May kung kasi ang alam natin, whether official or personal travel, kinakailangan mayroong mag-issue ng travel order. Tama. Sino ba ang nag-issue ng travel order? Humingi po siya sa Office of the President at siya naman po ay napayagan. Pero kung sino man po yung mga delegado po niya, sa opisina niya po ito manggagaling. So, sabi nga niya po, official function ito, so kailangan niya po mag-report sa taong bayan kung sino-sino yung kanya mga naging kasama at kung lahat po ba ito ay sinagot niya ang mga gastusin. Ito doon sa part ng official trip niya, obligado siya na magpasa ng liquidation, Yusek, Sinabi niya po kasi in official functions kasi kung hindi po siya official function at personal trip at pera niya po ang ginamit, hindi po ito magkakaroon ng issue. But since inamin niya na nagtatrabaho siya di umano sa Australia, so kailangan niya pong mag-report di lamang po sa gobyerno, sa taong bayan. Ibig sabihin pala napahamak si Sara sa pagsisinungaling niya, mga kababayan. Di ba sabi niya una, personal trip ito. At sabi niya, hindi porket personal trip ay hindi na ako nagtatrabaho. Ibig sabihin, may official function pa rin siya na ginagawa during her trip. Ngayon, mga kababayan, kaya kasama niya yung mga delegado niya. Dahil sa pagsambit niya ng bagay na yon, mga ka-GP Natics, sabi, ano pala, may official function pala yung kayo dyan ha. Hindi lang pala ito personal trip. Ngayon, inahanapan ka na ng liquidation.
Pag wala kang naisubmit diyan at wala ka rin nasabi kung ano ang accomplishment nyo sa Australia at sa ibang bansa pa, naku po, delikado ka diyan, Sarah. Mapapahiya ka na naman. Salamat Miss Christina Catherine Garcia sa member of this channel. Thank you. Kasi sinabi niya po na nagtatrabaho siya. So, ano ang naging result nito para sa taong bayan? So, yun po yung pinaka-importante doon. At, Pero ako madali nang sagutin yan eh. Anong resulta para sa taong bayan? Paghiwa-hiwalayin yung taong bayan. Pag-away-awayan yung taong bayan. 'Di ba sinabi na nga yan ng mga Pilipino doon sa Australia. Ayaw namin sila pumunta dito, guguluhin lang nilang kapwa namin Pilipino. Oh. Nabingwit ba sa sariling bunganga? TJR. Kasi kaiiwas at kasasabi niya po, personal trip to, pero hindi porket personal trip, wala na akong ginagawang trabaho. Nagtatrabaho po kami. Kaya pala meron siyang kasamang entourage. Nagtatrabaho daw ngayon, yari ka. so, yun po. Thank you, Alvin. Follow-up question, Eden Santos. Yusek, May lanunag, bobo nga. i-clarify ko lang po, no? Kasi sabi niya, hindi ibig sabihin na personal na lakad yan ay holiday o pamamasyal yan. Kasi parang ang nabanggit niyo Uy, paulit-ulit ka naman, Eden Santos. Hindi ka nakikinig? po kasi yung bakasyon lang po, no? Kasi sabi niya, Yusek, i-clarify ko lang po, no? Kasi sabi niya, hindi ibig sabihin na personal na lakad yan ay holiday o pamamasyal yan. Kasi parang ang nabanggit niyo po kasi yung bakasyon. Kaya siguro medyo doon nagkaroon ng pagsagot ang VP regarding dun sa issue ng bakasyon. So it's personal, pero hindi ibig sabihin namamasyal or holiday po yon. So, ano po paano nyo po ikakategorya yon? Kung hindi po siya personal trip, hindi siya namamasyal, hindi pang sarili, ano po? Nagtatrabaho po ba siya? O bakasyon talaga? On leave ba siya? So, dapat po, si VP Sara mismo ang magliwanag niyan sa atin dahil magulo po ang kanyang mga salita. Thank you. Maraming salamat, Eden. Wala Next na eh. question, Basag si Ivan Eden. Mayrina, GMA7. Lilihis lang po ako ng topic saglit, Yusek. Nakapanayam po ng himpilan namin si Palestinian Ambassador to the Philippines, Munir Anastas. At naniniwala siya na napapanahon ng tumulong ang Pilipinas sa kumbinsi ng Israel na resolbahin na ang krisis sa Gaza, lalo't sinusubukan ng Pilipinas sa makakuha ng non-permanent seat sa United Nations Security Council. In the words of the Okay yan, iba na yung usapin na yan mga kababayan. Ako medyo malalim na yan. Ayoko pag-usapan yung bagay na yan. Okay, tungkol yan sa Israel at sa Iran at syempre dito sa US. Hindi ko na pag-aralan, mahirap baka mamaya tanungin niyo ako tungkol dyan. Hindi ready ang inyong abang lingkod mga kababayan. Mahirap magrunong-runungan, di naman natin alam yan. Diba? Kaya nga sabi nung iba, ba't ayaw mong i-content yung nangyayari doon sa Iran at unang-una, ayaw po ni YouTube ng gera. Pangalawa, mga kababayan, ayaw niya ng karahasan. Gera na, karahasan pa. Pagkaibang kategorya yon. Tapos, susunod nun, kulang pa yung kaalaman natin sa bagay na yan. Sabi ni Charo Bidana, meron na talaga interpreter si BP gaya ni Miss Eden San. Hindi kasi alam nyo guys, sa totoo lang, simula po nung nalaman namin talaga na itong mga Duterte noon ay marami po talagang binabayaran magsimula sa mga trolls. It is not possible then. Sorry. Tama ba yung sinabi ko? Nung nalaman po natin, ulitin ko lang baka nagkamali ako. Nung nalaman natin na marami silang binabayaran, lalong-lalo na dun sa mga trolls na naglabas sila ng 10 million, posible din, mga kababayan, na nagbabayad din sila ng ibang tao. Bakit kanyo? Sa dami po ng kanilang network, sa dami po nilang kakilala. 'Di ba? Kita nyo nga, sa Senado, makikita nyo yan. Doon sa mga abogado. Ang dami, 'di ba? Yung mga kakilala ng kakilala, kahit mismo yung piloto, biro mo, pinag-initan ni Bato. Ibig sabihin, grabe ang impluwensya ng mga to.
Oh, at saka ngayon, nakita nyo naman, personal daw yung trip. O kasama yung entourage, mga kababayan. Kung personal yan, kasama mo yung entourage, kayo ang gumastos, pagka mahal-mahal. Oh. Diba?